Ayan mga idol, muli tayong nagbabalik sa ating programang Idol Connect. Ngayon po ay meron po akong guest live dito sa station, si Sir Richmond Noveno Mayor, isa pong marinero for more than 10 years. Pero ngayon po, nag-focus sa agrikultura. I love that. Agriculture. Diyan din po ako lumaki. Diyan po ako lumaki nung ako ay bata pa hanggang nakapagtapos ng high school. Laging nasa farm, maging sa rice field o kaya nasa kabundukan. So, napasyalan ko na po ang kanyang farm dito sa Barangay Bariis. At sa ngayon po, tayo ay natutuwa na pinagbigyan niya tayo ng pagkakataong maging parte siya ng ating programang Idol Connect. Dahil ito naman po talaga ang konsepto ng Idol Connect, na makapag-imbita tayo ng mga taong makakapagbagahagi ng kanilang eksperyensya at mapulutan ng aral ng bawat Bicolano na nakikinig sa atin. Kumbaga, from this information, from this experience, marami ang matututo o mai-inspire. At pagka isa, dalawa, tatlo ang ma-motivate o ma-inspire ng ating mga pinag-usapan dito, yun po ay tinatawag nating success ng Idol Connect. Sige po, bigyan na natin ng pagkakataon ng ating guest. Good morning, Sir Richmond. Good morning po, Sir Macol. Apo. Ayan. So, taga saan ka nga po, sir? Ako po ay tagas Daraga Albay. Nais ko din palang i-extend yung aking regard sa mga nakikinig ngayon dahil invite ko rin silang makinig sa istasyon nyo po, sa inyong program. Yung Chief ng Daraga Agriculture Office, Ma'am Melgy Motosinos, at sa kanyang team. Kay Mr. Darwin Lopez, isa sa napakagaling na farmer sa Daraga Albay. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Sir Richmond, nung una po kitang nakausap at naging isa ako sa napunta doon kasama ang aking asawa, yung aking anak at apo. Kasi nung nasabi kong pupunta ako sa farm, sabi nila, gusto namin sumama. Kaya, di ba, in-schedule namin na kasama sila. Kasi lahat po kami ay happy na mapunta sa isang farm. Tulad ng iyong farm na napuntahan ko na very inspiring, napakaganda. At makikita mo doon yung sipag at tiyaga ng taong nagmamanage. Ilang taon ka na po bang bumalik ba sa pagsasaka o talagang ito ang simula? Lumaki po ako sa gawain sa farm. Panganay ako, pinagkatiwalaan ako ng tatay ko doon sa oras na hindi niya kayang i-maintain yung aming palayan. Ako na yung nag-aasikaso ng patubig. Minsan naman ako yung nagmamanage sa pagpapatanim ng palay. At nag-involve din ako sa trabaho. Paggawa ng pilapil. Sa anong ano po yan? Sa anong panahon ng buhay mo? Since elementary until mga first year college. So dyan na talaga yung buhay mo. Nandun yung foundation ko po sa agriculture talaga. And then nung nagpursige na ako sa pag-aaral sa college, nagtapos ako ng industrial education. At nagturo na rin ako after graduation. Na-divert na yung attention ko sa teaching profession. So nagtuturo ka dati sa college? Sa college. So, after mo sa pagturo sa college, ano bang ibang napuntahan mo? After 9 years, nag-decide ako na mag-OFW sa oil and gas industry. At naging trainer ako doon at saka safety officer. At frequent din ako nakaka-uwi. Kaya maliban doon sa pagiging OFW, pinagpapatuloy ko pa rin yung farming by management. Yung lupa ng tatay ko, ako yung nagmamanage. So talagang hindi mo maiwalay ang farming, no? Kahit nasa bilang isang OFW, sa isip at puso mo pa rin ang agrikultura. Bakit po ganon? Yun na nag-passion ko na yun Naging hilig ko na po. Kahit, yun nga, nagkaroon ako ng struggle nun sa tatay ko. Kasi sabi ko, yung first choice ko talaga is courses related to agriculture. Basically, agriculture engineering. Sabi ng tatay ko, kung mag-aaral ka sa ginubatan, hindi natin kayang i-sustain yung boarding house, food, and everything. So, diyan ka na lang sa Busat. Busat pa yung busit noon Kasi kahit maglakad ka lang from Tagas to BU, kayang-kaya kahit walang pamasahe. So yun, kinuha ko drafting technology. And then, ayan, na-attain ko na yung expectation ng tatay ko. Naging teacher ako.
dinadala pa rin ako nung nung upbringing ko, nung pagiging bata dun sa aking field of interest, which is agriculture. So, yun na. Nagtuturo, nagtatanim. Hindi talaga naaalis yung aking hilig sa agriculture. Malaking bagay, with your experience, malaking bagay po pala talaga sa ating mga tao ang continuing exposure or continued exposure sa isang bagay para ma-rewire or mabuo ang ating mindset sa mga bagay-bagay na doon mo makikitang kung saan tayo nagkaka-interest. Kaya sa'yo, nag-resurface yun mula nung matapos ang iyong pagiging OFW. Ilang taon nga po yun? Almost 14 years of pagiging OFW ko eh. Nung pandemic, nag-resign talaga ako sa trabaho. At nag-resign ka talaga sa Nag-resign trabaho. ako. So yun yung parang opportunity na parang gusto mo nang bumalik ulit sa Sabi ko, farming. I'll try, sabi ko, mag-focus na talaga sa farming. So, ano po ngayon ang masasabi mo sa dalawang klasing experience sa pagiging OFW at pagiging agriculturist? Una, nung yung malaking shift yun eh. Mhm. Diba, galing dun sa malaking sahod tapos pupunta ka sa farming na uncertain ang income. Nag-struggle ako nung umpisa kasi yung expectation ko noon, kikita ako dun sa na-invest ko sa agriculture farming. Pero dinaanan ng 3 sunod-sunod na bagyo, so bumagsak yung kita ko, yung puhunan. Depressing yon, pero sabi ko ito na yun eh. Kinakailangang tuloy-tuloy para ma-improve kasi yung pagtatanim naman kasi hindi naman nakafocus tayo sa short-term crops eh. So may mga long-term crops din na yung pleasure ay pang matagalan. So kinakailangan talaga tuloy-tuloy. At almost na-tempt akong bumalik ng abroad eh. Dahil doon. Pero hindi na niloob ng Diyos. Sabi ko, ito na siguro yung pinakang destiny ko to fulfill your purpose. Yung purpose ko kasi, yung hilig sa agriculture, sabi ko, ito na siguro. So be it. So, dun po sa experience mo, dumarating talaga sa buhay natin na may tinatawag na dagok o pagsubok. Minsan kung paano mo hahanapin yung paraan para lumampas doon. Kumbaga sa dagat, nahulog ka sa dagat, wala kang mapupuntahan, gagawa ka ng paraan para mag-survive. So patapos mo ma-survive ito, may malaking aral na napulot. Ano po yung pinakamalaking aral mo doon? Ang pinakamalaking aral ay tanggapin yung bawat sitwasyon na dumarating. Hindi dapat ma-depress. Dapat, kasi meron namang opportunities and threats. So kapag may threat, halimbawa yung dumaan sa akin, threat yun sa destiny ko, meron namang opportunity. So lupa ay malaking bagay para sa akin. Kaya itong ginagawa ko, maliban sa passion ko to, dapat talaga maging livelihood siya. Kasi hindi pwedeng kayod ka lang ng kayod o kaya tanim ka lang ng tanim at wala namang return on investment. So paano magsusurvive yung family kung walang sufficient income? Dapat sustainable siya and profitable. Yung po bang sinasabi mong profitability niyan, meron ba dyan sa agrikulturang mabilisan, may pangmatagalan? Oo. Ano po yan? Maraming stages siya. Merong mga short-term crops, may mid at saka long-term. At saka yung agriculture is very broad eh. Kaya agri, pwedeng, at saka cultures. Pwede mong i-culture yung mga tanim, mga pananim, mga hayop, isda. At sa pwede kang mag-engage into agri-entrepreneurship, value adding. Kasi kaya yung traditional agriculture kasi nakatuon lang halimbawa sa pagtatanim at sa pag-produce ng pananim o ng produkto. So nag-i-struggle yung farmers doon sa cost ng kanyang output. Di ba, bibenta siya ng kalabasa, magkano yung kilo? 5 pesos lang. Paano magsusurvive yung family niya sa 5 pesos per kilo? Kung hindi makakabalik yung kanyang puhunan at kikita. So hindi siya sustainable. Yung profit ay hindi ganon ka-significant. So, sino ang mga anak na may encourage na mag-farming din kung ganon yung suffering ng mga magulang? So, it has to be agri-entrepreneurship talaga. Kaya yun sa farm ko, ang aking plano ay pangmalawakan. Maliban sa mag-produce siya ng mga agricultural output, ng mga fruits, vegetables, animals, egg, meat, maybe. Dapat talaga maging pasyalan siya. Maging siyang event venue. Maging, halimbawa, agritourism. So, maglalagay ka ng mga facilities para yung mga tao na pupunta ay pwedeng makapag-relax, makakain. Dapat may food service din. Maliban dun sa makapag-produce ka ng mga value-added products.
Halimbawa, from cassava, pwedeng mag-cassava cake, cassava roll, cassava cheese. Naparaming output na pwedeng gawin. O or kaya, product. siya mismong kukuha para may saya. Oo. Uso ngayon ng social media, di ba? Habang binubunot niya, We can naka-video. cook, we can buy. Okay. Ayan. So marami pong mga alternatives para mag-generate ng income ang isang farm. Kinakailan talaga ma-break na yung mentality na kapag farmer ka, mahirap ka. Hindi ganun dapat. It has to be enticing, encouraging sa new generation na ang agriculture natin ay nag-i-evolve. Kaya sabi ko nga sa department, sa DA Daraga, sabi ko, ma'am, sa ganitong depressing situation ng mga farmers, babagsak ang agricultural industry. Hindi siya magugunaw pero babagsak siya. Kasi yung lifestyle, yung buhay ng mga farmers ay hindi na siya ganun attractive sa mga bagong generation. So ano mangyayari? Wala na, magsi-shift na yung mga kabataan ng ibang career kasi yung agriculture hindi attractive eh. Hindi siya worth the effort. So kinakailangan talaga yung agriculture department mag-isip siya ng ibang pamamaraan para yung agriculture maging mas productive. No, yung sinabi ko, napakarami na nun. Actually, ako rin po naniniwala. Lalo na nung ako po ay mas nakapag-aral pa lalo after ng college. Mas na uunawaan ko at naintindihan ko ang koneksyon ng agrikultura sa pangmatagalang hanap buhay, lalo pat ang Pilipinas ay napakalaki ng portion natin ng pagiging agricultural land. Pero bakit nga po kaya ang ating gobyerno hindi ito binibigyan ng malaking bulto ng pagtingin at pagligay ng pondo para linangin at i-improve pa ang kakayahan ng bawat isa? Dahil lahat po talaga ito ay konektado sa bawat galaw ng bawat isa. Lalo po ngayon, kami pinag-uusapan namin sa Atomy, lahat ng produkto, it's about agriculture. So ibig sabihin, dun sa mga country na yon na producers ng ganitong nasusupply internationally, ay involved ang agrikultura. So kung itong mga agriculturist na ito ay nagpuproduce ng ganitong millions ng bottles or kung ano mga galing doon, ibig sabihin yayaman yung mga agriculturist. 'Di ba? Tulad po nyo, doon sa pakikipag-usap ko po sa iyo ngayon, ang napapansin ko, meron ka pong natatanaw kahit hindi mo nakikita ng iyong mga mata. At marami sa ating mga farmers, at kahit nakamulat ang mata, may lupa sila dyan, hindi nila nakikita yung mangyayari after tomorrow. Hindi marami sa kanila ang hindi tinitingnan yung 2 years from now, 3 years from now, 10 years from now. With you, talking with you, Sir Richmond, napapansin ko, nararamdaman ko na mayroon kang natatanaw kahit pumikit ka. Marami kang natatanaw na mangyayari at ginagawa mo ngayon para yung mga natatanaw mo na yun ay mangyari sa mga darating na bukas, na yung mga nagsasabi sa na ngayon, ano ba to? OFW, ang taas ng sweldo, pero bakit ganito ang ginagawa? Hindi nila nakikita yung nakikita mo. Pinagpala ka po at may natatanaw kang ganyan. So para sa ating mga listeners po ng mga farmers, paano mo po sila mai-inspire na ang agrikultura, ang lupa na kung saan nandoon tayo ay may gold mine? Tulad mo sa lugar mo, napakaganda po doon. Merong gold mine. Ano sabihin? May gold na makukuha, hindi lang sa loob ng bahay, pati sa farm, merong gold. Opo. Doon po sa sinabi nyo kanina tungkol doon sa ano magagawa ng government, I think dapat i-replicate kung ano yung behavior ng itong mga tulad ko na mga revolutionized farmers na ang pagtingin sa lupa ay ginto. Kasi may marami tayong mga servants sa government na ang tingin nila is yung personal vested interest. Tulad ngayon, bakit tinututukan nila yung importation kaysa sa pag-produce ng locally produced farm goods? Kasi mas malaki yung pumapasok sa kanila at saka sa gobyerno in a form of revenue. Samantalang kung locally produced, direkta sa mga farmers yung income at walang gaanong revenue. Di ba? Which is, I think, is long-term solution to the problem. Rather than angkat ka ng angkat, yung mga tao mo, umaasa lang sa mga paunti-unti na tulong, pero yung pangangailangan ng family hindi naman nasusustain. So, nakapalad, humihingi ng saklulo, yung mga farmers, samantalang yung gobyerno napakayaman. So, pangit. Dapat baliktarin natin. Gawin nating mayaman yung mga magsasaka para yung gobyerno natin umangat din. In a way. At saka, yung tama sabi mo, sir, na kapag nakatingin ka, dapat futuristic. Kasi very depressing po ang kabuhayan ng mga farmers. Ayun, nabumuhay ako kasama sila. Sila yung mga kinukuha kong manggagawa doon. Hindi sila magtatrabaho ng walang katapat na pera na bayad.
Yun ang medyo sumasama yung loob ko. Na yung tawag na passion, wala na. Pera na lang. Oo. Kailangan talaga ng passion. Kahit sa government, dapat may passion ka to serve the people. Yes. At minsan yung mga ibang passionista o kaya may passion para doon, minsan natitigil dahil sa ibang vested interest. Opo. Sir, gusto ko pong bigyan diin yung sinasabi mo na dapat yung mga tulad mo na may passion dito, committed, dedikado, na walang kondisyon para sa agrikultura, ito yung mga taong dapat sinusuportahan. Kasi sa agrikultura, pwede natin sabihin na yung part mo ay pero siyang in-network mo. Paano? I-duplicate yung ginagawa mo. Yung mga tulad mo na binibigyan ng pagkakataong suportahan at para yung pagiging virus mo, kumbaga yung passion mo dyan ay maging virus, makaulakit sa iba, para matulada sa iba, kailangan mo ng sistema na susuporta for that. Para yung tulad mo, yung vision mo rito ay pwedeng ma-share sa iba, na dumami ang vision na tulad mo para ang ating agrikultura ay mas lalong yumaman para sa ating bukas at para sa ating susunod na henerasyon. Naku, napakagandang pag-usapan ang mga tulad nito. Ano, sir? Naway, hindi lang ito ang pagkakataon na maging parte ka ng ating programa para ang iyong passion ay unti-unting makaulakit kung sa Bicol. Ang tawad mo yan, makaengganyo, makamotivate na tularang ka dahil isa ka pong dapat minumodelo para dito at maging katuwang ng ating gobyerno. So, meron na lang tayong ilang minuto at susunod po dito ang programang Agri Dapat Agri. Yan po ay programa ng Department of Agriculture. So, bago po tayo magtapos sa ating programa, ano po ang nais mong sabihin sa ating mga farmers? Sa mga farmers, dapat talaga ipagpatuloy ninyo yung dedication to serve the people by means of farming. Kasi dami ng mga farmers ngayon na nadadivert na sa ibang klaseng livelihood dahil sa hirap ng buhay na magsasaka. Pagpatuloy natin, laban to para sa ekonomiya at para sa future ng ating mga kabataan. At saka tama yun, yung influence talaga, very important. Dapat i-influence natin yung new generation to engage into agriculture. And ang lawak naman ng agriculture basically food production, food business, food production. Para pagdating ng panahon, hindi tayo problema nitong tulad na naramdaman natin yung epekto ng pandemic sa pangangailangan ng pagkain. Paano kung kakonti na lang yung farmers? So ngayon, 6,000 is to 110, 6 million is to 110 million yung ratio in proportion ng agriculture sa population ng mga farmers sa Philippine population. So grabe yung pinapakain natin. Paano kung yung 6 million ay maging 2 million na lang? Mas lalong mahihirapan tayo. Mas lalong mahirap. Lalo po ngayon, pataas ng pataas ang presyo ng bigas. Konektado sa agrikultura. Masarap pag-usapan ng agrikultura dahil ito po ay nasa isip at puso ko rin at lumaki rin po ako sa kabundukan. Pati po ang aking kamay ay testigo. Dati po akong nahagot ako dati habang ako ay nasa elementary pa lamang. So ang oras natin ay kailangan na po magpaalam. Sir, siguro hindi naman to dahil passion mo to, later on baka pwede ka pang muling maimbita para sa ating programa. Paalam na po muna tayo sa ating programa pansamantala, Sir Richmond. Opo, napakabilis po ng oras. Salamat po sa inyong pakikinig. Aasahan po ninyo open po yung aking buhay para maibahagi ko yung aking passion sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat. Parehas po tayo at magkasabay tayo dyan. Parehas mga may passion sa buhay ang magbahagi sa iba ng ating mga kaalaman dahil itong mga kaalaman na ibabahagi natin ay ating kaligayahan. Lalo na pagdating ng panahon, itong mga ibahagi natin napapakinabangan ng iba at sila ay nagiging matagumpay.